ka sa patibong ng bitag. Malaking tinulong sa akin, bagkos, binalaw niya yung ano, sinira niya yung edukasyon ng anak ko, kinabukasan niya. Kapag namukha niyo. Marami ng reklamong nahawakan ang bitag hinggil sa mga pang-aabuso at pagmamalupit ng mga guro sa mga paaralan. Subalit kakaiba ang sumbong ng magulang na lumapit sa bitag hinggil sa kanyang anak na estudyanteng high school. Ang principal raw mismo ng eskwelahang pinapasukan ng kanyang third year high school na anak, pinipresyuhan ang mga bagsak na grado nito sa report card. So sabi niya, kung gusto mo, ganito na lang. Bigyan mo ko ng 1,900 per subject na binagsak niya, and then, buburahin ko yan para ilagay natin sa Form 137 niya na papasukan niyang school, okay na siya. Subalit malaki ang paniwala ni Aling Carmencita na imposibleng magkaroon ng bagsak na grado ang kanyang anak dahil Nilagpak niya yung anak ko, supposed to be, wala siyang bagsak, tapos ngayon nanghihingi siya ng pera. Ibig ko sabihin, acceleration. So, ang ginawa niya sa akin, inaccept niya yung anak ko na medyo middle of semester na siya. So, tapos na yung first grading. So, sabi ko, sir, kasi kung first year siya, paano ang nito? Sige, iayos natin sa DepEd to. Sabi niya, tapos, pakuhanin natin siya na acceleration ng first year. Pag pumasa siya, isi-second year ko siya. So, pina-exam siya and then he passed. So, okay na. himutok pa ni Aling Carmencita ni hindi man lang niya nakita ang report card ng kanyang anak simula first grading dahil ayon sa principal, sa fourth grading na raw makikita ang report card. Hindi po pwede yung babayaran mo yung principal, yung teacher para ipasa yung estudyante. Kalukuhan ho yun. Kahit sa eskwelahan ka pumunta, bawal ho yun. Bawal sa batas ho yun. Kaya sinadya niya ka hindi, mali ho yung ginagawa niya, kailangan hulihin ho siguro talaga. Makikipag-coordinate po tayo sa operatiba, siguro sa Northern Police District o sa Caloocan Police para ma-intrap po. Kasi yung ginagawa niyo, pangungutong yan eh. Kaya panghihikayat raw ng principal ng Blessed San Lorenzo Ruiz, kaya niya raw baguhin ang failing grades ng anak ni Ginang Wilson sa halagang 1,900 pesos bawat bagsak na subject. Upang makumpirma ang sumbong, pinatawagan ng bitag kay Ginang Wilson ang principal ng eskwelahang Blessed San Lorenzo Ruiz na si Carlito Rufo. Hello, good afternoon. Yes. Andiyan na ho ba si Mr. Rufo? Sino po sila? Si Mrs. Wilson po ito. Miss Wilson. Deso, kumusta? Sir, kasi ganito po, tumawag po kaninang, pinatawag ko po si Mark kaninang umaga kasi bala ko nga pong, kausapin ko kayo tungkol dun sa hinihingi yung bayad dun sa, para may pasa niyo yung si Mark. Magkano nga po pala lahat yung babayaran ko sa inyo? Dalawang subject Opo. yan, yung 1,900. 1,900 ang isa. Oo. So, kung dalawa yun, di magkano na yun? Yung 3,800? Oo. Parang ganon. Oo. Saan po tayo pwede magkita? Kasi magkita tayo bukas sa SM. Saan po tayo sa SM Kahit doon na lang sa dating pinagkitaan natin para Sa Dungguhan po. Oo. Siguro mga ganitong oras na rin, mga alas 4 ganyan. Kinabukasan, nakipag-ugnayan ng bitag at Mission X sa CIDG Camp Karingal para sa gagawing entrapment operation. Every after grading period, pinapapirmahan na sa parents doon o sinong guardian naman. Pero sa inyo, wala. Alamin din natin kung itong taong ito nag-extort, kung talagang may pangalan siya doon sa eskwelahan. Kung talagang authorized siya yung percent. Siya po kasi yung principal teacher nila doon na kumbaga siya yung may-ari ng school. Sige, initially naman, may petition na siya, extortion. Then after that, kalap tayo ng ibang ebidensya at may mga violation sa ibang provision sa batas sa sampanan. So, ganito gagawin natin. Ito yung pera na iabot mo. Kailangan maiabot nyo ito kasi makikita ng camera eh. Apo. Basta inabot na ito, consummated na ibig sabihin, kaya hindi na kailangan bilangin natin. Kayo naman mag-abot ng pera. Anong pre-arrange signal na gagamitin natin dito para madaling kasi kayo naman kami dyan. Oo, sige. Yan, parang munat kang gano'n. So, ongoing yung briefing ngayon dito sa loob ng opisina ng CIDG
at piniprepare na nga, bibigyan ng last minute instruction yung kanilang team leader na kung anong gagawin, anong pagabot ng pera, anong i-expect. Tapos yun magiging signal mula doon sa mga grupo ng pulis na nakaabang sa labas. Tsaka nila papasukin, nire-rush up nila yung tao kung nalilin ngayon. So from there, arestado yung luko-luko, robbery, extortion. So, nagkakaroon ng final briefing. After this, they will have to jump off and tutuloy na dito sa location, which is, sinasabi, sa isang mall sa Fairview. Pagdating sa target area, sinamahan ng Bitag at Mission X undercover si Mrs. Wilson sa lugar na pinag-usapan kung saan magaganap ang abutan. Masaya kaming sinalubong ng aming target. Lingid sa kanyang kaalaman, segundo na lang ang kanyang bibilangin at mahuhulog na sa patibong ng Bitag at Mission X. Pansamantalang nagpaalam ang sospek, kukunin lang daw niya ang kanyang salamin sa kabilang lamesa upang masipat na maigi ang gagawing paghokus-pokus sa grado ng anak ni Mrs. Wilson. Pagbalik ng sospek, hindi na niya pinatagal ang transaksyon. Mukhang wala ng pantaya sa bingo at nagmamadali na itong si Tatang. Agad niyang hiningi ang pera. Kita ulit tayo bukas. Okay, dala ko ng pera. Makuha niyo. Wala hindi na niya. Pagkatanggap ng pera, agad kinelyuhan ng mga operatiba ng CIDG Camp Karingal si Tatang Principal. Malas mo lang, nahulog ka sa patibong ng bitag. Nabitag ka. Pero subject ang hinihingi mo, yung summer classes, tsaka bakit iabot dyan? Kung summer classes, dapat sa registrar mo babayaran niya. Ba't mo babayaran? Ba't ka magbabayaran sa bingo? Sa edad mo na ganyan, dapat umayos ka na ng trabaho mo. Successful operation, huli, pagabot ng pera, dinakma ni Tulokoy. Sorry, Joseph, mukhang kaawa-awa, pero magagawa natin. May reklamo, ha? Naglagay na patibong ang bitag, kinagat niya yung patibong, ihulog siya sa bitag. Agad na dinala sa CIDG Camp Karingal ang nahuling sospek na si Carlito Rufo. Dito, hinarap siya ng Bitag at Mission X. Aminado naman pala itong si Tatang sa kanyang kalokohan, ngunit nagawa pa rin itong magsinungaling na hindi siya tumatanggap ng bayad. Pinangaralan ng Bitag si Carlito Rufo. Maling paliwanag mo baluktot. Ipaliwanag mo na lang sa huwes, yung paliwanag mo kung tatanggapin. Kasi mukhang mali, nakakahirap. Sana huwag ka ng pamarisa ng iba. Salamat po. Nang sinubukang lapitan ni Carlito na principal ang nagrereklamong si Mrs. Wilson, hindi na napigilan ng ginang ang kanyang galit. Kaya galit na galit ako sa inyo. Kaya doon ko rin nalaman na yung eskwelahan nyo fake. Nawala kayong SO, nawala kayong gana sa Department of Education. Kaya huwag mo sasabihin sa akin na ako ang tinulungan nyo. Yun ang sinasabi nyo kay Mrs. Tan. Wala kayong tinulong sa akin. Bagkus, winalang niya yung sinira niyo ang edukasyon ng anak ko, ang kinabukasan niya. Kapag na mukha.